This is our first time to do it together. Anong pakiramdam? Tanong niya habang hinahaplos ang balikat ko. I feel nervous but I trust you. Sagot ko. Yeah, you need to trust me. I am your husband now, my beautiful wife. Sabi niya sa akin at naramdaman ko ang paghalik niya sa tenga ko. Maging ang paghaplos ng kamay niya sa katawan ko'y nagdudulot ng kakaibang sensasyon sa akin. Napapikit ako habang patuloy niyang hinahalikan ng tenga ko hanggang bumaba ito sa balikat ko. Ang mga kamay naman niya'y napunta sa dibdib ko. You are too innocent, my wife. Bulong niya malapit sa tenga ko. Tanging ungo lang na isagot ko sa kanya. Maya-maya hinawakan niya mukha ko at pinarap sa kanya. Sa kanya ako marahang inalikan. Gumanti naman ako sa halik niya, tiniyaan siya kung anong susunod niyang gagawin. Naramdaman ko na naman ang kamay niya pababa, patungo sa puson ko, hanggang makarating sa nais itong hawakan. Are you okay? Batid ko ang pag-aalala sa sinabi niya. Marahan akong tumango sa kanya. This will hurt at first. Don't worry, I'll be gentle. Muling sabi niya. Naalimpungatan ako na maramdaman kong wala na akong katabi. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, tinanap si James. Tumayo ako sa kama at tinawag ko siya. Ngunit wala akong nakuhang tugon mula sa kanya. Nagtataka na ako kung bakit di siya sumasagot sa akin. Tumingin ako sa orasan upang tignan kung anong oras na at bakit wala siya sa tabi ko. Kinuha ko ang robe at sinuot sa katawan ko. Naglakad ako patungo sa sala, ngunit hindi ko siya nakita. James? Muling tawag ko. Ngunit wala ako narinig na tugon mula sa kanya. Pupunta ako sa banyo at wala naman na siya roon. Muli ako napaupo sa kama. Iniisip kung saan siya pupunta ng ganitong oras. Habang nag-iisip ako'y napatingin ako sa side table na malapit sa kama. Natigilan ako na makita kong wedding ring niyang naroon. Tumayo ako at naglakad patungo roon sa kinuha ang singsing. Nagtataka ako nakatingin dito. Bakit ito nandito? Bakit hindi niya ito isinuot? Saan kaya siya pumunta? Napagdesisyonan kong lumabas dahil baka nasa labas lamang siya. Matapos ko makapagbihis, lumabas na ako sa hotel room namin. Tahimik na ang paligid, ngunit may ilang tao pa rin akong nakikita. Naglakad ako patungo sa elevator para pumunta sa ibaba. Ngunit nang bumukas ito'y nakita ko si James kasama si Vera. May dala silang hot coffee. Subalit hindi lang yun ang napansin ko. Nakita ko magkahawak kamay silang dalawa at dahil doon sa nakita ko'y agad ako nagtago sa pader. Marami naging tanong ang pumapasok sa isip ko dahil sa nakita ko. Sanay naman na ako na makikita sila magkasama. Ngunit iba ngayon dahil magkahawak kamay sila na hindi naman nila dapat ginagawa. Are you sure she's still sleeping? Narinig kong tanong ni Vera kay James. Napansin kong huminto sila, malapit lang sa pinagtataguan ko. Di ko alam pero nawalan ako ng lakas na hanapin sila at tanungin ko ano tong nakikita ko. Yes, don't worry, she's tired, sagot ni James. Bigla ay may kung anong mabigat sa dibdib ko dahil sa narinig ko. Di ko alam ba't ganitong nararamdaman ko. For sure you're enjoying her company. Baka mamaya niyan wala ka ng oras sa akin dahil gusto mo siyang pagsawaan muna. Umayos ka. Mataring na sabi ni Vera. Babe, you know everything, so don't worry about it. Let's get inside to freshen you up. Narinig kong sabi pa ni James. Narinig kong may bumukas sa pinto kaya bahagya akong sumilip. Nakita ko silang dalawa, pumasok sa isang silid. Muli ako napasandal sa pader at mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ko. Tsaka nagunahan sa pagdaloy ang aking mga luha. Hindi ko inaasahan na nakita at narinig ko ngayon lamang. Anong ibig sabihin nun? May itinatago ba sila sa akin? Bakit? Bakit ganito ang nalalaman ko? Matapos ang kasal namin? Napapikit ako at pinahid ang luha na nasa pisngi ko. Tumingin ako sa number ng room kung nasaan sila. Maging ito hindi sinabi ni Vera sa akin dahil sabi niya maaga siyang pupunta sa Palawan. Ngunit eto't kasama niya sa loob ang asawa ko. Naikuyom ko ang kamay ko at bumalik na lamang sa hotel room. Hindi ako mapakali habang iniisip na magkasama silang dalawa ngayon. Kung may lihim silang relasyon na sisiguro kung may milagro silang ginagawa sa kwartong iyon. Kaya mabilis kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Vera. 2 beses ko siyang tinawagan bago niya sinagot. Hello Beshi, napatawag ka. Masyado pang maaga, bakit? Tanong niya kaagad sa akin, ngunit may kakaiba ako narinig sa paligid kung nasaan siya ngayon. Nagising ako kasi wala si James sa tabi ko. Inanod ko siya pero hindi ko makita. Tinawagan ka ba niya? O di kaya, alam mo ba kung saan siya maaaring pumunta? Matagal siyang di sumagot sa sinabi ko. Naikuyom kong muli ang aking kamay dahil narinig kong tila ungol na galing sa kanya. Hindi Baka nandyan lang sa labas. Hintayin mo lang. Narinig ko na naman ang kakaibang ingay sa paligid niya.
kaya hindi ko mapigilan ng pagturo ng aking luha. Ganun ba? Sandali, ayos ka lang ba? Kakaiba kasi yung boses mo eh. May kasama ka ba dyan? Muli kong tanong. Mukhang interesado ka. Well, I'm having fun with my man, just like what you and James did in your honeymoon. It's wonderful, right? Sabi niya habang tila nang aakit pa. What? Ikaw talaga. Sige, babay na. Mukhang busy ka nga. Akmang ibababa niya ng tawag na muli siya nagsalita. Yes, bestie. Kaya hintayin mo lang si James, saka ninyo ituloy ang honeymoon ninyo. Sabi niya at ibinaba ng tawag. Naitapon kong bigla ang cellphone sa kama. Napasabunot sa buhok dahil sa inis at galit. She is really enjoying with James, my husband. Napasinghal ako. May gana pa talaga siyang sabihin yon na may ginagawa silang dalawa. Pinagkatiwalaan ko sila. She is my best friend and he is my longtime boyfriend. How could they do this to me? Bakit nila ako nagawang lokohin at pagtaksilan? Naging mabait ako sa kanila, ngunit ito igaganti nila? This is too much. I am a nice person, ngunit dahil sa ginawa nilang to, hindi ko alam kung ano magagawa ko. Kinabukasan, pinilit kong isipin na isang panaginip lang ang mga nalaman ko. Ngunit hindi ko makita sa tabi ko si James, nanlumo ako. Bigla, bumalik ang sakit na naramdaman ko, at biglang nag-unahan ng mga luha ko. Nasa ganun akong sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto at bumungad si James. Nakita niyang itsura ko kaya naman agad siyang lumapit sa akin. Hey, what's wrong? Why are you crying? Nag-aalala niyang sabi sa akin at inalo ako. Hindi ako nagsalita kaya't niyakap na lamang niya ako. Tell me, what's wrong, Pamela? Muli niyang tanong sa akin. I dreamed something horrible, sabi ko sa kanya, habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Inagod niya ang likod ko. It's just a dream. Let's go. Let's have breakfast together, sabi niya. Sana nga, panaginip lang ang mga nalaman ko, James. Dahil hindi ko talaga alam ang gagawin kung totoo talaga ang nalaman ko. Pinakalma kong aking sarili at tumango. Inalalayan niya akong tumayo at naglakad kami papalabas ng kwarto. Ngunit sa paglabas namin nakita ko si Vera, naghahanda ng pagkain. Nagtataka akong tumingin kay James at kay Vera. Bakit andito si Vera? Ibig sabihin ba nito talagang totoo ang nangyari kaninang madaling araw? Nanatili lamang ako nakatayo. Habang nakatingin kayon kay Vera na siya naghahanda ng almusal namin. Hindi ko alam kung iahakbang ko bang aking mga paa at babatiin siya. Nakikita kong saya sa kanyang mukha habang naghahanda ito. Maya-maya inaya na ako ni James upang lumapit na kay Vera. Hey, good morning! Bati nito sa akin na makita kaming lumapit ni James. Pilit ang ngiting ibinigay ko sa kanya kahit na ayoko. Pakiramdam ko may kung anong tumutusok ngayon sa dibdib ko. Lalo lang at biglang bumalik sa aking alaala ang mga nasaksihan ko kagabi. How could she do that in front of me? Oh, I think she's still tired. Pinagod mo ata, James. Ikaw talaga. Masiglang sabi niya. Kaya doon ko lang nalaman na nakatulala na pala ako sa harapan niya. Oh, that's right. I'm really tired. By the way, why are you here? Akala ko nasa Tagaytay ka na. Sabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano dahan-dahang nawala ang ngiti niya. Bahagyang napatingin kay James na napatingin din sa akin. Well, nasiraan kasi ako kaninang madaling araw kaya hindi ako natuloy. Hindi ko rin makontak kailan sa kaibigan ko at kapatid ko para masundo ako. Kaya si James ang tinawagan ko then ayun. Nung sinagot niyang tawag ko sa kanya lang ako nagpasundo kanina. Hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Sagot niya sa akin at napasulap kay James. Napatingin naman ako kay James. Tila nagulat sa sinabi ni Vera. Oh, yeah, I didn't tell her because she's in the deep sleep. Kaya umalis na lang ako. Pasensya ka na Han kung hindi ko nasabi sa'yo ha? Hinging paumanhin niya sa akin. Ngumiti lamang ako sa kanya at tumango-tango. Right, mukhang ang galing nilang dalawa. Magaling magtago. Ngayon ko lang talaga napagtanto na ang galing nilang magpanggap. Kung hindi ko nalaman ang kataksilan nila sa akin, siguradong para akong tanga. Ngayon na talagang tanga pa rin ako eh. Hindi ko alam kung dapat ko ba silang tanungin ngayon. Para bang nanghina ako at walang lakas para tanungin sila kung ano ba ang dapat kong malaman. By the way, I prepared some breakfast so let's eat together. Anyaya niya sa amin. Kaya giniya na ako ni James sa umupo sa upuan para kumain. Mabuti naman at nakapagluto ka kaagad. Nakangiting sabi ko sa kanya. Inasikaso ako ni James. Nalagyan ng pagkain ng plato nasa harapan ko at napansin ko rin ang pagsulap ni Vera sa ginagawa ni James. Para bang nais niyang makita kung paano nga ba ako asikasuhin ni James. So, tuloy ka pa rin ba sa Tagaytay? Kasi doon kami pupunta ni James for our honeymoon. Sabi ko sa kanya at bumaling kay James.
Nais ko maging formal pa rin sa harapan nila kahit alam ko may ginagawa sila habang wala ako. Napansin kong napatingin siya kay James bago sagutin ang sinabi kong yon. Well, yes. Tuloy pa rin ang pagpunta ko doon. You know, I need to attend some event there and of course, makikita na siguro tayo doon kung gugustuhin nating magkita. Nakangiting sagot sa akin ni Vera. Napangiti ako sa kanya at napatango-tango. Sa sinabi niyang iyon, siguradong may balak siya o sila na magkita. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara at bumaling ako kay James. What do you think, hon? Gusto mo ba isabay natin si Vera papunta doon mamaya? Saad ko kay James. Napatingin siya sa akin na para bang di niya inaasahan na sasabihin ko yun sa kanya. Well, it's okay for me. So, gusto mo bang sumabay sa amin, Vera? Baling niya kay Vera na nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni James. Kung okay lang sa inyo na sumabay, sasabay ako. Nakangiting sabi niya pa sa amin. Napatango ako at bumaling kay James. Nakita ko nakatingin siya kay Vera na para bang pareho sila nang iniisip ngayon. Nagpatuloy kami sa pagkain habang nagkukwentuhan. Kung hindi ko lang talaga alam ang kataksilan nila sa akin, talagang masaya ako na magkasama kaming tatlo. Subalit ngayon talagang naninikip ang dibdib ko. Habang nakikita ko masaya silang dalawa sa harapan ko, na para bang wala silang itinatago sa akin. Pinilit kong maging formal sa kanila. Upang di nila mapansin na may alam ako, I need some proof of their infidelity. Mula sa aking likuran, niyakap ako ni James, habang nasarap ako ng salamin at nag-aayos ng aking sarili. Hinalik-halikan pa ang bato ko. I really like your smell. It's so addictive. Halos pabulong niyang sabi sa akin. Napapikit ako sa ginawa niyang yon. Nakaramdam ako ng kakaiba sa kanyang ginagawa. Ginalaw niya ang kamay tungo sa dibdib ko at marahan niyang pinisil, kahit na may nakaharang na tela doon. Inayaan ko lang siya sa ginagawa, hanggang sa naapektuhan na nga ako sa kanyang ginagawa. Pinaharap ako sa kanya at agad akong sinanggaban ng halik sa labi. Agad din akong gumante sa kanyang halik. Mabilis niyang napasa sa loob ng aking damit ang isang kamay niya at malayang minisahe ang aking dibdib. Napaungol pa ako sa kanyang ginawa, talagang di ko mapigilan ang sarap na aking nararamdaman. Subalit sa gitna ng pagpapasarap ng aming mga labi, biglang pumasok sa alaala ko ang kataksilan nila ni Vera. Kaya bigla ko siyang naitulak at bahagyang lumayo sa kanya. Han, what's wrong? Nagugulat niyang tanong sa akin. Di agad ako nakasagot at umiwas lamang ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang aking ginawa. Wala pa rin akong lakas ng loob para magsalita tungkol sa kanilang dalawa ni Vera. Nothing. I almost forgot that my cousin Alice will meet me at the lobby. She just called me earlier. Sorry, hon. I need to go to her now. Paliwanag ko sa kanya. Narinig kong napabuntong hininga siya at tumango sa akin. Lumapit ako, tinawakan ng kanyang pisngi. Don't worry, mahaba pa mga araw na magkasama tayo. Kaya babawi ako sa mga araw na yon bilang asawa mo. Kaya wag ka sana magtatampo sa akin. Saad ko sa kanya, tinilikan siya sa labi. It's okay. I understand you are right because we are now married. I will do everything to make you satisfied as your husband. Nakangising sabi niya sa akin at tinaplos ang pisngi ko. Napatango ako sa sinabi niya at muling nag-ayos ang sarili, lalo na sa damit kong medyo nagusot. Naglagay lang ako ng konting makeup at sabay pa kaming lumabas sa kwarto. Sakto naman bubukas ang isa pang pinto mula sa labas ng aming hotel room at pumungad sa amin si Vera na may dalang maleta. Naalala ko nagpaalam siya sa amin kanina na kukunin niya ang kanyang gamit upang makapagbihis at ngayon, eto, bumalik na siya. Mamayang hapon kasi ang alis namin, sakay sa private plane ng pamilya ko. Napatingin siya sa amin. Nang mapansin kami ni James. Oh, aalis na kayo? Tanong niya sa amin. No, ako lang. Nasa labi si Alice kaya pupuntahan ko siya. Alam mo na, hindi siya nakaabot sa kasal namin ni James. Ngayon lang siya nakarating mula sa States. Sabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya napaismid. Yeah, I know, right? Her and Alice is in a good term. Alice don't like her, same as Vera. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Matagal na naman sila magkakilalang dalawa at lagi din kami magkasama nung high school days namin. Sadyang ayaw lang talaga nila sa isa't isa. Hanggang ngayon yata eh. Ewan ko ba sa dalawang to? Ngunit ngayon pakiramdam ko, unti-unti ko na rin siyang hindi nagugustuhan. Oh, that maarte cousin of yours? Yeah, I saw her at the lobby and she really irritated me. Talagang kinukulit akong papuntahin ka na doon. Go to her. Baka ko anong gawin nun kapag hindi ka pa nakarating. Nakaismid niyang sabi sa akin at tinila na ang kanyang maleta. Ngunit bigla siyang nawalan ng balanse dahil bumangga ang maleta niya sa gilid ng couch. Kaya natigilan ako sa sunod na nangyari.
Dahil mabilis binitawan ni James ang kamay ko at tinawakan ng braso ni Vera, saka hinila palapit sa kanya upang hindi siya tuluyang matumba. Sa posisyon nila ngayon, nakahawak si James sa braso at bewang niya, habang nakahawak naman si Vera sa dibdib ni James. Nakita niya kung paano ito titigan ng isa't isa. Tulad ng lagi kong sinasabi kanina, sa akin nakikita ngayon, nagiging normal lang ito kung wala akong alam sa namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya naman muling kumirot ang aking dibdib sa paraan ng pagkakatingin nilang dalawa. Pakiramdam ko anumang oras babagsak ang luha na pilit kong pinipigilan kanina pa. Hindi ko alam pero gusto kong sumigaw sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang dalawang taong ito na pinagkakatiwalaan ko noon pa ay magagawa akong pagtaksilan. Hindi ko malaman kung ano nga ba ang nagawa kong kasalanan upang saktan nila ako ng ganito. I don't deserve this. I really don't. Nanatili pa rin nakatingin si Pamela, kina Vera at James. Bahagya pa siyang tumikim upang makuha niyang atensyon ng dalawa na para bang walang balak bawiin ang pagkakatitig ng mga ito sa isa't isa. Aalis na muna ako, hon. Ikaw nang bahala mag-ayos ng mga gamit natin, ha? Baka kasi matagalan pa ako. Kami ni Alice. Alam ko namang tutulungan ka ni Vera. Sige ha, lalabas na ako. Tila wala sa sariling paalam ni Pamela na mabilis tumalikod sa dalawa. Sige Han, ako nang bahala dito. Tugon ni James. Bago tuloy na makalabas si Pamela ay bumaling na siya sa dalawa. Bye! Ngingiting nagpaalam siya sa dalawa kahit naroon pa rin ang sakit sa kanyang nararamdaman. Matapos siya magpaalam, sidara niya na ang pinto at napasandal doon. Napapikit siya at kusa nagunahan ng kanyang mga luha sa paglabas mula sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin ang dalawa. Dahil masakit, ang kanyang pagtaksilan siya ng dalawang taong sobrang mahalaga sa kanya. Nang makalabas si Pamela, binitawan ni Vera ang pagkakahawak niya sa kanyang maleta at agad yumakap sa leeg ni James. Ikaw baka nakalimutan mo na agad ako dahil kasama mo si Pamela sa resort? Well, iisa lamang naman ang pupuntahan natin, kaya't dapat wag na wag mo akong pinaghihintay kapag kailangan kita. Maliwanag ba? Nakangiting sabi ni Vera. At humalik sa labi ni James na agad namang tinignan na nito. Tila ba wala siyang pakialam kung bigla nilang papasok si Pamela at makita sila naghahalikan. Ang simpleng halikan nilang dalawa naging maalab. Tila ba nais ilabas sa James kay Vera ang init na nararamdaman niya kanina kay Pamela. Gusto niyang magpasalamat dahil nandito ito upang ibigay ang pangangailangan kapag hindi yan naibigay ni Pamela. Subalit sa kanyang kalooban, naroon pa rin ang takot na baka iwan siya ni Pamela kapag nalaman itong kataksilan. Ngunit kahit anong iwas niya ay talagang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili pagdating sa babae. Mukhang may nabitin na. Kilala kita. Malanding sabi ni Kian sa pagitan ng halikan nila. Alam mo namang ikaw lang magpapahupa sa init na nararamdaman ko. Tugon ni James. Hinawakan itong pangupo ng dalaga at saka binuhat ito at isinandal sa pader habang patuloy pa rin ang halikan nilang dalawa. Kumapit naman si Vera sa batok ni James at lumaban sa halik nito na maging siya hindi rin mapigilan ng sarili. Simula pa noon talagang di niya na mapigilan na magustuhan to at mahalin kahit paniligawan nito noon ng kaibigan niya si Pamela. Subalit pilit niyang pinagsisiksikan sa kanyang sarili kahit na alam niya kung ano maging estado niya sa dalawa. Hinayaan niya magkaroon sila ng lihim na relasyon ni James hanggang ngayon dahil sa isang malalim na dahilan. You're too hot, babe. Muling sabi ni Vera sa pagitan ng kanilang halik. Hindi pa doon natapos ang kataksilan ng dalawa. Dahil lang tignan niya si James ay dahan-dahan itong naghubad ng suot nitong pantalon, kasabay ng suot nitong boxer at brief. Makailang sandali natapos ang kataksilan ng dalawa. Magsha-shower lamang ako. Ikaw din, sabi ni James kay Vera. Bakit parang ang bilis magbago ng aura mo? Wika ni Vera at dahan-dahang tumayo at nilinis ang kalat nilang dalawa. Muling napatingin si James kay Vera at nakita niya nakataas ang kilid nitong nakatingin sa kanya ngayon. Muli siyang napabuntong hininga at nilapitan ito. Nag-aalala lang naman ako na baka biglang dumating sina Pamela at Alice na gantong ayos natin. Kaya kayo nasabi, sige na mag-ayos ka na. Sabi niya dito tinilikan ng pisngi nito. Matapos noon tinilikuran na siya ni Vera at pumasok sa kwarto nila ni Pamela upang mag-ayos ng sarili. Ayaw niyang may maamoy na iba si Pamela sa kanya.
kahit alam niya talagang may ginawa siya. Napapailing na lang siyang pumasok sa banyo at naligo. Samantala, pumasok naman sa kabilang banyo si Vera upang maglinis ang sarili. Aminin man niya o hindi, nakaramdam niya ng pagbabago ni James. Lalo na ngayon nakasal na ito kay Pamela. So what kung kasal na sila? It did not change the fact that he is mine. Gagawin ko ang lahat upang bawiin ng mga bagay na dapat ay sa akin, Pamela. Ikaw ang magbabayad sa kasalanan ng iba. Mariing sabi ni Vera sa kanyang sarili habang nakatingin sa harap ng salamin. Maya-may naligo na rin siya upang maghanda sa kanilang pag-alis papunta sa Tagaytay.